Erasing our rights is not peace, mga kapatid. Nakalagay sa title. Bago natin to simulan, mga tol, gusto ko lang bigyan ng konting reaksyon etong title, no? Which is totoo, mga tol. Kasi alam nyo, ayaw natin, palagay ko ayaw din naman ng China at wala sigurong bansang may gusto na magkaroon ng gera. Diba? Wala naman sigurong bansa na gustong lagi silang merong kalaban. Kung meron mang iba, wala na tayo sigurong pakialam doon. Pero dito tayo sa ating rehiyon, mga tol. Gusto natin magkaroon tayo ng payapang ugnayan dito sa China at yun din naman na sinasabi nila. Pero mga tol, paano magkakaroon ng kapayapaan kung inaalisan naman nila tayo ng karapatan dito sa karagatan, sa ating soberanya? Bagamat ito'y pinapanigan na ng international law, bagamat ito'y sinasang-ayunan ng arbitral ruling at sinasang-ayunan din nila mismo nung sila ay lumagda doon sa kasunduan, mga tol, doon sa 1982 UNCLOS. Ganito pa rin ang nangyayari. So bigyan natin to ng reactions, mga kaibigan sa YouTube, sa Facebook, samahan ninyo ako. Bigyan natin to ng reaction and commentary itong video mula kay BRP Sierra Madre. No, ilalagay ko ang link sa ibaba. Pwede kayong pumunta sa kanyang YouTube channel. Sana mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel. Ito'y may kinalaman sa ating West Philippine Sea. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Peace without law is just silence before surrender. The West Philippine Sea is not up for negotiation. Sea is not up for negotiation, mga tol. Actually, hindi naman na talaga natin kailangan pa makipagnegosasyon . Diba? Kasi halimbawa, meron kang lupa, meron kang property at merong umaangkin dyan. Meron kang titulo, lahat ng legal documents nasa iyo. Bakit ka makikipagnegosasyon? Diba? Hahatian mo ng mga ganito. O sige, bibigay mo yung bahaging ganito. Hindi pwede yung ganon. Diba? Ang sigurong negotiation na pwede dyan is yung para mapigil lang o para matigil lang yung mga tensyon, yung mga pangaharas. Kailangan mapag-usapan. Pero hindi natin pwedeng isuko yung atin. Bakit? Kasi ang sinusuko natin dyan is hindi lang yung dagat yung kinabukasan, mga tol, ng ating bansa. Bakit? Kasi mga kapatid, alam naman natin dito mayaman sa dagat, mayaman sa mga isda, mayaman sa likas yamang dagat. Diba? Na pwede sana natin mapakinabangan kung meron lang sana tayong kalayaan. Ang problema nga, mga kapatid, bagamat tayo ang nanalo rito 2016 Arbitral Award, hindi natin mahanap yung kalayaan na yun . Bakit? Kasi tuwing kasasagawa tayo dyan ng mga pangingisda, hindi malaya . Nagkakaroon ng harassment, pangaras, pagtataboy. Diba? Pinapaalis tayo. Nagbabanta pa na tayo'y naglalaro ng apoy, di ba? Nagbabanta pa sila na meron silang mga necessary measure na gagawin, di ba? Is just silence before surrender. The West Philippine Sea is not up for negotiation. It is our sovereign right. Tama. In recent forums, voices claim that the Philippines should set aside disputes and choose development first. Sabing ganon. Ang Pilipinas daw, mga kapatid, dapat isang tabi muna natin etong paggigiit natin sa ating karagatan at unahin daw muna natin yung development. Diba? Hindi ba pwedeng sabay? Hindi ba pwedeng sabay? Ang problema lang, mga kapatid, bukod doon sa mga kumukontra, meron pa tayong isang pumipigil sa development ng Pilipinas. Ano yun? Yung pera sana ng Pilipinas sa pang-develop ng ating bansa, ibinubulsa lang ng iilan. Yun ang isang number one na kalaban ng Pilipino, mga tol. Diba? Yung mga magnanakaw. Voices claim that the Philippines should set aside disputes and choose development first. Some even warn it is suicidal to trust our alliances. But these narratives are part of a broader cognitive war designed to weaken our resolve, sow doubt in our alliances, and make dependency seem like destiny. It will be suicidal if we want to be friends with one. It will be suicidal if you want to be friend with one. Sabing ganon. And an enemy with the other. So parang pagpapatiwakal daw, maikipagkaibigan tayo sa isa tapos maikipag-away sa isa. Sabing ganon. Arbitration without consent is a violation of the rule of law. Well, natapik na natin to, mga tol. Hindi natin kailangan ng consent sa kanila dahil lumagda sila doon sa 1982 UNCLOS.
lumagda sila doon. Hindi kailangan ng consent doon. Arbitration without consent is a violation of the rule of law. Sa mga ayaw maniwala, ganito na lang. I-search nyo sa Google. Kung tinatamad kayo mag-search sa Google, gumamit na rin kayo ng mga AI. Kahit na anong gamitin nyo, ChatGPT o ano pa ba gusto nyong gawing AI. Magtanong na lang kayo doon, kailangan ba ng consent ng China doon sa arbitration na isinampa ng Pilipinas noong 2013? Tanong nyo na lang mga tol, di ba? Yung mga artificial intelligence na rin mismo sasagot sa inyo kung tinatamad kayo mag-search. Deng Xiaoping always said, development is the hard truth. Now, we believe in development since 1978 as the hard truth which guides everything we do. Forget about pure politics, forget about geopolitics, for example, forget about many other things. Just keep focused on development. The truth. Alam nyo mga tol, gusto rin natin yun eh. Tayong mga Pilipino, gusto natin yun mga tol, development. Sino ba namang may ayaw? Kaya nga yung mga Pilipino mga tol, humaling na humaling sila magpunta sa ibang bansa. Pabalik-balik sila doon kasi nakikita nila doon mga tol. Yung mapapasana all ka na lang talaga. No, pag nakita mo yung mga bridge, pag nakita mo yung mga gusali, kalsada, masasabi mo talaga pwede palang ganito eh. Diba? Masasabi mo talaga, may ganito pala, pwede pala to eh. Makikita mo kasi yung itsura ng isang lugar kapag walang korupsyon. Talagang na-develop talaga. Tayo, developing country tayo mga tol. For so many decades hanggang ngayon, developing country tayo. Bakit? Kasi paulit-ulit tayong nauutoy. Akala natin eto na yung pagbabago. Akala natin dumating na yung pagbabago. Akala natin may magbabago. 'Di ba? Pero wala pa rin eh. Eto nga mga tol, etong 2025 talagang naisiwalat ngayon ng kung gaano karumal-dumal yung katiwalian dito sa Pilipinas. Meron pa nga ako isang napanood mga tol 'di ba? Halimbawa sa bill ng Meralco. For example lang to sa bill ng kuryente natin. Meron doon yung mga tawag dito system loss. 'Di ba? Pinapabayaran sa mga sa mga subscriber 'yon, sa mga tao yung system loss. Tapos pati yung system loss mga tol may tax din. Grabe, 'di ba? Napakarami nating tax. Napakayaman ng Pilipinas mga tol, sa tax pa lang napakayaman na natin bukod pa dun sa mga inuutang natin magkano na utang ng Pilipinas ngayon? Nasa 16 ba o 17 trillion? 'Di ba? Ganyang kalaki ang utang ng Pilipinas, pero tignan mo naman saan napunta? 'Di ba? Saan napunta? Yung mga paaralan, tignan mo. Yung mga eskwelahan, yung mga ospital. Ang dami walang kama, ang daming mga nakapila. Diba? Ang daming mga kulang dito. Pero sagana tayo sa tax. The truth is clear. Sovereignty and development are not trade-offs. They are inseparable. Our fishers, our energy, our food supply depend on lawful seas. Tama. Alliances do not shackle us. They protect us. They create the security that allows businesses and families to thrive. Transparency is not provocation. It is protection. Tama. When we show the truth, the world stands with us. Kasi tama tayo eh. Totoo tayo eh. Kinakatigan tayo ng batas. Talagang maraming susuporta sa Pilipinas kasi hindi naman tayo lumalabag eh. Kaya kapag ipinapakita natin yung katotohanan, tingnan nyo, lahat ng halos buong mundo mga tol, binabati ko sila. Kasi nga alam ng buong mundo mali sila eh. Doon pa lang sa paglagda nila sa 1982 UNCLOS na hindi nila kinikilala, mali. Lagda nyo yun eh. Diba? Dapat ino-honor ninyo yung kasunduan na yan kasi nilagdaan ninyo. Ba't di nyo ino-honor? Diba? 2016 Arbitral Award. Sabi na ng international yan, may batas na eh. Ba't ayaw nyong kilalanin? Ayaw nyong irespeto? Tapos kayo yung malakas ang loob na tatayo sa harap ng United Nations, sasabihin ninyo, big or small, develop or developing country, 'di ba? Dapat meron daw pantay na pagtrato. Dapat daw may justice, may fairness. Pero tingnan nyo mga tol, ang ginagawa nila Attempts to push a new narrative of peace by setting aside the 2016 Arbitral Award are not peace. Mali, tama.
they are erasure of our rights. The Philippines chooses friendship with all, but never at the expense of sovereignty. Tama. Development built on dependency is fragile. Development built on law and alliances is lasting. As guardians of the West Philippine Sea, our duty is clear. Stand united, defend what is ours, and trust that the law and our alliances make us stronger. Sovereignty is not negotiable. It is the anchor of our nation's security and progress. For the latest... Okay, para mas malinaw lang mga tol, no? Hindi tayo nakikipag-alyansa sa ibang bansa mga tol para lang meron tayong masabing kakampi pag nagkaroon ng gera. Hindi yun yung pangunahing dahilan. Nakikipag-alyansa ang Pilipinas kasi nga gusto natin maging kaibigan. 'Di ba yun nga yung foreign policy natin, friends to all, enemy to none, 'di ba? Yun na nga yung sinabi ng pangulo natin yung policy natin. Kaso kahit naman sa totoong buhay mga tol kahit ikaw mismo, 'di ba? Gusto mo wala kang kaaway, gusto mo kaibigan mo lahat, pero hindi mo masasabing hindi ka magkakaroon ng kaaway. Kasi alimbawa ako, ayoko na may kaaway, pero tignan mo sa simpleng pagre-reaction video ko nga lang mga tol, may mga ibang nagko-comment na hindi sila sang-ayon Pwede naman kayo magbigay ng opinion nyo kung di kayo sang-ayon. Yung iba mga tol, may halong galit na para bang sila yung sila yung binabakbakan natin. Wala naman tayong binabakbakan. Binibigyan lang natin ng reaction yung mga balita. Meaning to say mga tol, kahit na anong gawin mo, meron talagang magkakaroon ng galit sa'yo. So ganun din mga kapatid, lalong-lalo na sa ating bansa na meron tayong iginigiit na karapatan. Meron tayong iginigiit na batas na ayaw irespeto at pilit nilang binubura yung karapatan na yon. Hindi magkakaroon ng kapayapaan kasi mga tol hanggat walang pagrespeto. Diba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. At syempre sa mga kaibigan natin dito sa Facebook page, huwag niyong kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers at mga bago nating followers dyan, mga taga-subaybay. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.